Mapagpalang araw sa inyong lahat, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay ating may babahagi sa pamamagitan ng Biblia ito. Meron po akong hawak na Biblia ito. Nakikita niyo yung lampara na yan. Yan po ay simbol ng Gideon. Yan. Galing po kasi sa Gideon International ito. Walang bayad. Anong barangay tayo dito, mga Oscar? Barangay lang. Mga dalo pa lang ko. Ay, Oscar. Ador pala. Barangay 94 po pala. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Okay. Medyo kasi bago nating siyang kaibigan, bagong kapatid kay Kristo. Kaya yung pangalan niya, hindi ko pa masyadong bali, 3 times pa lang kami nag-meet. Okay? Kaya kung isa pumapaltos pa. Natawag ko tuloy Oscar. Ador pala. Ngayon, ang ating pong gagawin, itong ebanghelyo ng Panginoong Yesus, alam niyo po, itong nasa Biblia, kasaysayan ni Jesus, ito po ay pinagkukunan ng katibayan upang ang tao matiyak niya hanggat nabubuhay siya dito sa mundo natin. Dito pa lang sa ibabaw ng lupa, matiyak niya na yung ino-offer na kaligtasan ng Diyos o yung katotohanan about this is malalaman ng isang tao. Meron po akong kasama si Kuya Ador. Kuya Ador, magsabi ka nga ng amen. Ayan. Huwag na natin isasama sa video, ano. Tahanan niya po ito. Bahay nila. Nasa baba po kami. Yung nakasulat sa Biblia about Jesus, yan ang ikukwento natin sa tao. Gaya ng ginawa ng sinahunang alagad ni Jesus. Tingnan natin si Apostol Pablo kung ano ang turo at aral ni Jesus sa kanya. Ito po, hindi niya inutosan si Pablo para magkwento ng kung ano-ano. Ang inutos niya sa kanya, isa lang. Okay, basahin natin, ano? Para magkaroon lang tayo ng kaisipan, kaalaman, karunungan. Dito po sa 26, simulan natin sa 12. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Itong Damasco po ito sa Middle East. Middle East. Sa panahon natin ngayon, lugar ng mga kamusliman. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Pag saserdote po, makita nyo sa Biblia, ibig sabihin yan, pare, mga kaparihan, priest. 13, nang katanghalian tapat, abang kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kaysa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama, 14. Kaming lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pag-imagsik mong iyan para kang sumisikad sa tulis. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, dito po yung enkwentro sa pagitan ni Pablo at ni Jesus. Wala po silang naging enkwentro kung saan-saan. Ito po yung first encounter ni Apostol Pablo sa pangalang Saulo sa Hebreo at si Jesus. At si Jesus naman sa panahon na ito ay nandun po sa langit. Nasa langit na siya. Pero nagsasalita si Pablo dito sa lupa, naririnig ni Jesus sa langit kung saan siya nandoon.
At si Jesus naman nagsasalita sa langit at naririnig naman ni Pablo di sa kanya sa Damasco, ang kanyang journey. Oh, ano sabi pa? Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Inuusig pala ni Pablo si Jesus noon. Kinakalaban niya sa kanyang panahon sa pangalang Saulo. Okay? 16, tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at siya'y pakikita ko sa iyo. Maliwanag pong sabi ni Jesus kay Pablo, magpapatotoo ka. Anong ipapatotoo ni Pablo? Yung si Jesus. Nakita niya si Jesus. Oh, sabi niya, tumindig ka, napakita ko sa iyo. Isipin niyo po ito. Nakita ni Pablo si Jesus, pero si Jesus po ay nasa langit. Oh. Yan po yung nakasulat. So, ano sabi ni Jesus? Nung nag-uusap na sila, magpatotoo ka. Oh. Magpapatotoo ka, sabi niya. Sa nakita mo ngayon. Eh, sinong nakita niya? Si Jesus. Okay? Tuloy natin. Nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. 17. Nililigtas kita sa mga Hudyong at mga Hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. Pag Hentil po, labas ng Israel. Tayong mga Pilipino, dito po tayo sa tawag dito, Planet Earth. Tayo po yung mga Pinoy, ano? Sa Planet Earth. Sige po. Salamat po, nanay. Sige po, tuloy lang po kayo. So, 18. Susuguin kita sa mga taong iyon, sa mga Hentil po, upang imulat ang kanilang mata. Ano po? Upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na po. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Okay? Dito po nyo makikita ang realidad. Yung sabi ni Jesus, ang paghuhutos niya kay Pablo. Ngayon, anong ginawa naman ni Pablo? Sinunod niya ba si Jesus o kinontra niya si Jesus? Nasabi niya, magpapatotoo ka sa nakita mo. Oh. Here po tayong babasahin para maging fair tayo, ano? Wala tayong binabanggit na reliyon po. Walang paninirang reliyon ito. Ano po? Purely evangelism lang po. Nagkataon po, nabanggit sa akin ng isang dating chairman na dapat ay sabi niya, pasyalan ko raw ang kaibigan niya na dating chairman din po. Kaya, at natutuwa naman po ako sa kanila, pinahunlakan naman po. Kaya ako po, regular na po ako nagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus sa kanyang kaanan. Tingnan po natin dito po sa unang Korinto 1:23, ganito po sabi ni Apostol Pablo, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo ipinako sa krus, isang katitisura sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Sino ang pinangangaral ni Pablo? Si Jesus na pinako sa krus. Kasi sabi ni Jesus, magpapatotoo ka sa nakita mo. Sinong nakita?
Wala pong iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Ngayon, hindi na natin alamin paano na nagpakita si Yes, basta nagpakita siya kay Pablo. Nakita niya. Tingnan natin. Meron akong babasahin isang talata ng Biblia. Yung isang si Esteban po, si San Esteban kung tawagin nila. Alam nyo, birthday pala nito, yung December 26. Si San Esteban, first martyr. Ang tawag po dyan, first martyr in the Bible. Ito po, sabi ni Esteban. Sa Gawa chapter 7 verse 54. Ito po. O sa 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu ay tumingala sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus nasa kanyang kanan. 56. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng Diyos, referring to Jesus, na nasa kanan ng Diyos. Nang mapuspos po si Esteban ng Espiritu Santo, yung Espiritu Santo nang galing sa Diyos, napuspos. Pumatong kay Esteban. At nakita niya po ngayon ang langit ay bukas. Assuming, kay Pablo ganyan din po ang nangyari. Kaya siya nakakita, si Jesus nakikita niya sa langit. Nag-uusap sila ng dalawa. Isipin nyo, silang dalawa lang. Pero maraming kasama si Pablo naglalakbay noon sa panahon nila papuntang Damascus. Sa Middle East po ito. Pero yung mga taong yon, yung kasama niya, wala silang naririnig. Wala silang nakikita. Tanging si Pablo lamang po at si Jesus ang nakikita ang bawat isa. Ganun po. Assuming, sabi ko nga, kung hindi ka mapuspos ng Espiritu, hindi mo makikita talaga ang langit. Alam niyo po, kahit na ambisyon ng mata natin ngayon dito sa lupa, 2020, yun po yung pinaka-the best, 2020 ambisyon ng mata. Hindi mo makikita ang kalangitan o kung saan ang Diyos nandoon. Hindi mo siya makikita. Unless na mapuspos ka ng Espiritu Santo mula sa Diyos. Tandaan niyo po yan. So, ang sabi ni Jesus kay Pablo, Saulo, magpapatutuho ka sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. So, nung mangaral po siya, sino pinangaral niya? Yung kamatayan ni Jesus sa krus. Kung hindi po namatay si Jesus sa krus, wala pong tutubos ng kasalanan natin. Sapagkat lahat ng tao po, mayaman, mahirap, anuman ang lahi, anumang kulay, ang sabi sa Biblia, lahat tayo nagkasala sa Diyos. So walang tao palang hindi nagkasala. Kaya inutusan nitong si Pablo upang mangaral. Para saan? Ito, sabi ni Pablo pa rin po, sa unang Timoteo, kailangan na alaman natin yung katotohanan about salvation na ino-offer ng Diyos. Unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nang ibig niya ay maligtas ang lahat ng tao at makasama at makahalam ng katotohanan. Anong gusto ng Diyos? Malaman ng tao ang buong katotohanan according para sa ating salvation. Kaya po'y pinabahagi ngayon ang ebanghelyo ni Jesus sa tao para yung tao po magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kasi sabi po doon sa 26:18 ng Gawa, anong sabi niya? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa hakit, patatawarin ang kanilang kasalanan. Wala pong pwedeng i-offer natin sa Diyos. Pwede ba yung pera? Hindi po mukhang pera ang Diyos. Galing sa Diyos sa lahat ng yan eh.
Hindi mo pwedeng tapalan ng pera ang Diyos para patawarin ka. Walang kwenta po yung pera. Pagdating ng araw, itong mundo natin kinalalagyan, susunugin ng Diyos. Sige, mag-imbak ka ng maraming pera dito. Susunugin lang ang lupang ito. Walang matitira. Mawawasak sa matinding init po ito. Anong yung iba, abang buhay sila, nag-iimbak na eh. Patayo sila ng bahay diyon. Patayo ng bahay doon. Patayo ng bahay po. Hanggang abroad, nagpapatayo. Wala naman nakatira. Kundi caretaker. Naturingan kang mayaman, pero para saan? Yung ibang mayaman, maramot pa sila. Mayaman na, hindi marunong tumulong sa mga kapwa-tao nila. Ang pera po, galing sa Diyos. Pinagagamit yan ng Diyos sa iyo para itulong mo sa iba. Pero yung iba, ano sabi nila? Hoy, ba't ko naman itutulong ito? Pinaghirapan ko ito. Nagsikap ako. Nag-abroad ako. Tapos itutulong ko lang. Yan ang katwirang wala sa lugar. Hindi mo ba alam, kaibigan, pag tinutulong mo yung pera mo na bigay ng Diyos, mas susuplayan ka pa ng Diyos. Bakit? Para kang gripo. Pag binuksan mo yung gripo, walang tigil ang tulo ng tubig yan. Magiging ganun ka sa pagtulong sa iyong kapwa. Bakit? Lahat naman tayo gawa ng Diyos eh. Tulungan mo yung, alam niyo po, balik tayo. Ang pinangaral ni Pablo, si Jesus nakapako sa krus. Pinagkikita lang dito na kung walang Yesus na namatay sa krus, lahat tayo papunta sa impyerno. Wala tayong pag-asa sa langit. Kaya ang sabi niya, okay, Roma 10. Tingnan natin ang nakasulat. Okay? Ano nakalagay? Ito. 10:9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso. Buong puso po, hindi kalahating puso. 1/3, 1/2. Buo. Anong sabi ni Pablo? Buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Yan po ang pananampalataya. Nagbumula po sa puso. Bakit? Puso po kasi ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung itsura natin. Kaya hindi mo pwedeng pagmalaki sa Diyos. Panginoon, gwapo po ako. Panginoon, maganda ako. Ay, hindi po pwedeng ganon. Pantay-pantay nga tayo eh. Walang maitim, walang maputi, walang mayaman, walang mahirap, walang bata, mayroong katamtaman. Pantay-pantay tayo. Oh. Kung sasampalataya ka, o mananalig, di po ba? Dito sa 13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Maliligtas. Hindi po mapapahamak. Ang kapahamakan ay impyerno. Ang kaligtasan ng langit. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Wala po tayong magagawa. Hindi natin kayang tubusin ang ating kasalanan sa Diyos. Kahit anong dami ng kayamanan ng awak natin. Ang tanging kailangan lang natin ay yung pananampalataya natin. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Ulitin ko. Panguli po, sa Gawa 26. Last paragraph. Ano sabi? Sa 18, last paragraph. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Marami po tayong kasalanan sa Diyos. Hindi natin kayang bilangin gaano ang ating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, ito sinasabi ni Jesus. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga tao pinapaging banal.
magiging santo po pala tayo. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kung hindi nyo pa po sinusukong buhay ninyo, hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, panahon na ng pagsuko at pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Po, nagbasa lang po tayo, hindi tayo nagmamarunungan kasi pantay-pantay nga po tayo sa Diyos. Ang mabuti rito, like, share na share. Kayo mga na-share, i-share nyo po sa iba. Napakagandang mag-share about Jesus. Kesa naman po sinishare nyo po, hindi naman maganda yung iba eh. Di po ba? God bless us all. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!